the MNL Chairman, the Baba President, and the Ministry of Labor and Employment, Sir Dato Muslimin G. Sema. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang magandang hapon. Alauna na ngayon. Medyo marami-rami ang napakinggan natin ng mga nanalita. Salamat at naging panawagin natin ang isang matagal na kaibigan, ang former Secretary of National Defense, Secretary of Gonzales, Norberto Gonzales, siya rin ang presidente ng PDSP, Partido Demokratiko Sosyalista ng Pilipinas, sa buong Pilipinas, at may malakas na mga katuwang kaibigan kasama sa international. Maraming salamat, Bert, sa pagsikap mo na makarating dito. Medyo malayo-layo ito. This place is just starting to grow. Itong Kamutaka 5 o Marcos ang tawag noon ay naging dito tumubo. Isa sa tinubuan ng Moro National Liberation Front kung ito simula sa 1970s. Kasama natin dito ang mga leaders ng Moro National Liberation Front. Hindi ko na isa-isahin dahil napakarami ninyo at ako'y nagagalak at nagsikap kayong makarating dito from Basilan, from Tawi-Tawi, Sulu, Maguindanao South, Maguindanao Norte, Lanong del Sur, SGA, at iba pa. Mayroon pang mga dumating galing pa ng Maynila pang makilahok dyan sa akin dito. Yung ating mga sultan, mga dato, mga bay, nandito lahat. Mga more women leaders, we welcome you all here. Itong pagtitipon na ito, isang requirement ng Commission on Election at kailangan magkaroon ng assembly ng political party ay napakaalaga. Mabuti na rin at masamantala natin baliktanaw ang mga nangyari sa ating lugar, sa ating lahat. Bakit tayo narito? Bakit tayo nagkaroon ng Bangsamoro Party? Bakit nagkaroon ng Moro National Liberation Front? At maganda rin natin dito na alagay dito natin ang pagtipon-tipunan sa isang lugar na makasaysayan itong Marcos na ito. Hindi malayo dito ang pinaglibingan sa isa sa mga core leader ng Moro National Liberation Front, si Dato Ali Kalantungan Sansaluna. Isang descendant din ng matagal na nagpaglaban sa mga Amerikano, si Dato Ali. Kaya nga Dato Ali ang tawag sa kanya dahil isinangay sa kanyang lolo na si Dato Ali. Lolo namin dahil nanay niya tambal ng tatay ko. Magkakambal yung tatay ko sa nanay niya. So, nagsimula kami
from Manila, together with many other brothers from Sulu, from Tawi-Tawi, from Basilan, Lanao, Palawan, Davao. Kasama namin yung si kapatid natin na si Brother Noor Miswari. Hindi natin inaalis sa kanya ang kanyang mahalagang papel na ginampanan sa hubog sa ating panindigan sa Moro National Liberation Front. Itong Moro National Liberation Front ay dumaan sa pasalimuot na pagsubok. Alam nyo, shortly after the recognition of the Organization of Islamic Conference of the cause of the Moro National Liberation Front in 1974, at nagkahanda na rin ang Moro National Liberation Front ng kanyang political military action tulad ng nilahat ni Brother Norberto Gonzales. Pero ito kanya 1986 to 1974. Nagsimula ang paghahanda sa buong Mindanao, Palawan, Davao, lahat hanggang dito. At sisimula ang offensive ng Moro National Liberation Front in 1974 to time with the meeting of the Organization of Islamic Conference in 1975. Pero bago pa man makasimula, makaangat ang paghahanda ng Moro National Liberation Front sa major offensive na ito dito sa mainland, Sulu, ay nagkaroon naman ng panawagan na kinakailangan mag-usap ang gobyerno ng Pilipinas at ng Moro National Liberation Front. Kung kaya ang prinsipyo na yon ay talagay sa alanganin. Merong nakikinig at meron din hindi nakinig. So, but in a way, the MNLF always listen to the call for peace. Noong 1976, as a result of the talks between the government of the Philippines and the Moro National Liberation Front in 1975, arranged by the Organization of Islamic Conference, nagkaroon ng Tripoli Agreement na naman. So, hindi nabitiwan, hindi napabuka na nabitiwan ng buong lakas ng Moro National Liberation Front ang kanyang lakas dahil nga sa panawagan sa kapayapaan. Nor they stand the world international community calling for peace, calling for the Philippine government and the Moro National Liberation Front to start a peace talk. Noong 1976, Tripoli Agreement, ako po ay nakakulong. Nahuli po ako sa isang encounter. At doon nangyari ang Tripoli Agreement nung ako'y nasa bilangguan. Maswerte naman at dahil doon sa Tripoli Agreement na yun ay nakalabas ako. But the Tripoli Agreement was not implemented in full. No. Mayroong mga pangyayari. Alam natin lahat yan. Those who are following the history of the struggle of the Moro people will recall how these peace processes were carried out, accepted by the MNLF, and later on betrayed. And then, between 1976 and 1986, yun yung istorya ni Bert. 1986, nagkaroon kami ng general meeting in Tripoli. Ito, i-istoryahin ko na sa inyo dahil para mabigyan tayo ng ang bawat pangsamoro ay mabigyan ng pagkakataon na maintindihan kung paano sumunod ang Moro National Liberation Front
sa paghahanap ng kapayapaan. Kung paano natin hinalagaan ang kapayapaan. Kung bakit dito tayo ngayon, tinanggap natin ngayon ang pagiging part of a political struggle na lang. No? Pulpin na lang ang ating armas at mga ating pag-iisip. 1976, nangyari ang Tripoli Agreement. Subalit, hindi nga natuloy. Subalit, noong 1986, nagkaroon naman ng panibagong paghahanda ang Moro National Liberation Front. Ministro sa atin ni Brother Bert Gonzales. Totoo, kami ay naghahanda noon. 1986, umuwi ako. I was welcomed by the brothers of Brother Randy in Calamansi with our speedboats and all, lahat. No? But few days later, no, katanggap kami ng mensahe na kailangan magpunta kami sa Cotabato City dahil mayroong pag-uusapan sa Cotabato City. Ako pupunta. But anyway, yun ang nangyari. Yung 1986 starting of the peace talks between the Moro National Liberation Front and the government of Cory Aquino. Brother Norberto Gonzales was a very much part of that. Sila ang nag-arrange ng mga transportation namin from Sulu, sasakay ng barko, ang mga MNLF papunta sa mainland, naglimot sa Mindanao upang ipakita na ang MNLF ay kwan na. Kaya tulog kami sa mga sa Cagayan de Oro, sa Lano del Norte, sa Buanga, sa Pagadian, lahat. We were all overwhelmed by the promise of peace. Subalit, 1986, between 1986 and 1996, wala rin nangyaring mabuti. Kung kaya, we were in a state of no war, no peace. But even then, meron din mga grupo, especially from the Organization of Islamic Conference, who continued to call for peace, to call for the government of the Philippines and the Moro National Liberation Front to settle the conflict. At yung nga, nagkaroon ng 1996 Final Peace Agreement. 1996 Final Peace Agreement. Maalala nyo, nagkaroon tayo ng ARMM, Autonomous Region in Muslim Mindanao. That is how serious the Moro National Liberation Front is in finding peace, in accepting the offer for peace. So, kahit na yung 13 provinces and 9 cities ang promise ng 1976 Tripoli Agreement ay tinanggap na rin natin ang ARMM, which consisted of 5 or 4 provinces composed of Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Maguindanao, and Lanao del Sur. So, yan ang mga pangyayari na dapat natin isaulo dahil tayo sa Moro National Liberation Front ay buong tapat na pananalig natin sa paghahanap ng kapayapaan. 1996, nagkaroon tayo ng ARMM, no? And then between that, 1986 to 2000, nung nagkaroon ng comprehensive agreement on the Bangsamoro, no? With the Moro Islamic Liberation Front, no? Malaking question ang hinarap ng Moro National Liberation Front. Ito na, tumatayo na siya, holding a government, the Autonomous Region in Muslim Mindanao, and now there is another call for peace. So, dyan tayo marap ng malaking pagsubok. Dahil kailangan naman na ang ating mga kapatid sa Moro Islamic Liberation Front ay makasali, makapasok, makibahagi sa peace process. At tinanggap nila yung peace process na
ginawakan mula kay Ninoy Aquino Junior, Aquino Junior, at kay President Duterte. So, dahil tinanggap na nila, kinakailangan ng isang operasyon, isang paghawak sa isang gobyerno ng autonomous region sa pamamahalaan ng mga liderato ng Moro National Liberation Front at ng Moro Islamic Liberation Front. So dito tayo nagkaroon ng tinatawag na convergence na pagkasunduan ng Moro National Liberation Front at ng Moro Islamic Liberation Front na mag-converge, ibig sabihin maghawak bisig ang bawat isa, ang MNLF at MILF sa pagpapatayo, pamamahala sa bagong autonomous region na hinamo na rin sa mga peace agreements, fully agreement sa Jeddah Accord at 1996 final peace agreement, at pati na rin doon sa bunga ng tripartite review ng gobyerno ng Pilipinas, MNLF at OIC patungkol sa pag-implement ng tamang pag-implement ng final peace agreement o 1996 final peace agreement. At pumasok itong comprehensive agreement on the Bangsamoro. Ibig sabihin, naging hinaharap ng gobyerno ng Pilipinas yung final peace agreement, 1996 final peace agreement, at yung comprehensive agreement on the Bangsamoro. So hindi pwedeng dalawa. Dahil iisa lang ang ating tinatalakay na problema. Dito na lagay sa isang matinding pagsubok ang Moro National Liberation Front. Kung tanggapin natin yung convergence with the Moro Islamic Liberation Front in the implementation of the comprehensive agreement on the Bangsamoro. Tinanggap po natin. Dapat kasi tayo ay seryoso sa paghahanap ng kapayapaan. Tayo ay seryoso sa pakikipag-usap sa gobyerno ng Pilipinas. Kaya nandito tayo ngayon, magkasama ang Moro National Liberation Front at ng Moro Islamic Liberation Front sa pamamahala sa pag-implement dito sa transition authority na ito, sa pag-implement sa comprehensive agreement on the Bangsamoro. Ngayon pa man, dito kinakailangan mabuhay muli ang pag-iisip ng Moro National Liberation Front. Kaya tinanggap natin ito ng buong katapatan. Tinanggap natin ang panawagan na kinakailangan magbuo ng isang political party upang makasali tayo sa pamamahala. Dahil ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ay kinakailangan ng pamunuan ng mga revolutionaryong grupo at kinakailangan magtatag tayo ng political party. Kaya ito ngayon ang Bangsamoro Party na ang partido ng Moro National Liberation Front na nakipag-ugnayan sa Moro Islamic Liberation Front in the implementation of the comprehensive agreement on the Bangsamoro. So, nararapat lang na tayo ay magkaisa. Palakasin natin ang ating pagsasama-sama, ang pagbubuklod natin ay lalo natin pagpitin, hindi tayo magkakahiwalay, no? Dahil tinanggap natin ng buong husay, ng buong katapatan, yung alok ng gobyerno ng Pilipinas ng kapayapaan at katahimikan. Tinanggap natin.
Kaya dapat bawat isa sa atin ay buksan natin ang ating pag-iisip, ang ating mga mata. Dahil kinakailangan masuri na rin natin kung paano ba ito, itong tinanggap natin na ito, na pagtayo ng isang gobyerno, autonomous government, kung ito ba ay talagang totoo na ibibigay sa atin ang pamamahala dito. Ang lahat ng mga plano kung ano ang nasa sa isip natin na gawin para sa ating mga kababayan. Ngayon, nagtitipon tayo ngayon dahil kinakailangan ito ng Commission on Election. At dapat tayo ay meron tayong malakas, mabuti na mga plano para po mapalago natin ang Bangsamoro Park. Dahil kinakailangan natin makasama sa pamamahala sa gobyernong ito upang may taguyon natin, may implement natin ang ating plano. Ano ang ating plano para sa ating mga kababayan? Ano ang ating plano para sa ikauunlad ng ating munting lugar na pinamamahalaan natin ngayon? Sa ngayon, alam natin na ang lugar natin ang Bangsamoro Hoplan man na lugar, isang mayaman na bansa. Subalit, ang ating mga kababayan ay nagpis sa hirap. More than 80% of our people are in dire need of development, dire need of assistance, in dire need of development in their localities. Karamihan sa ating mga kababayan ngayon ay nagiging squatter sa kanilang mga lugar. Ang ibig kong sabihin, marami sa ating mga kababayan na mayroong mga lupain dyan sa taas ng bundok na yan. Subalit dito mo sila makikita sa tabing karsada. Dahil dyan lang ang medyo maganda ang kanilang buhay. Doon sa loob, walang karsada, walang tubig, walang ilaw. So yan ang dapat pakpakin ng Partido Bangsamoro Party, na kung tayo ay makapasok, makasama sa pamamahala sa Bangsamoro government, ating isusulong, kinakailangan meron tayong plataforma ng development na dapat ating isulong. Isa na yun, road, karsada, in every nook and corners of the Bangsamoro. Electric power, wherever there is road, dapat merong electric power. Wherever there is road, dapat merong patubig. Ang patubig, kung hindi man makapasok sa pamamahay ng bawat Bangsamoro family, ay kinakailangan makalapit sa kanila at hindi na tayo mamimili ng buti-butilang tubig. Yan ang isa sa tatlong major program ng Bangsamoro Party. Kung tayo ay papalarin na magkaroon ng kapangyarihan sa pamamahala sa ating munting gobyerno na ating nakuha sa peace process na ating tinanggap. Edukasyon.
kinakailangan bawat bangsamoro ay equip, armado sa karunungan. Hindi lamang bilang doktor, hindi lamang bilang abogado, kundi kinakailangan meron tayong karunungan para po sa pag-develop ng ating mga Kadakad mo na inaw ka. Mabalanit protein na. mag-develop ng ating kayamanan, ang ating mga niyo, ang ating kapalayan, Ay, dahil kasi. ang ating mga mais, lahat ang ating isda. Kasulusi is rich in all kinds of fisheries that the world needs. Tawi-tawi is producing the best seaweed. Pero raw materials lang ang pinoproduce ng tawi-tawi, hindi finished product. But seaweed has many byproducts. There is coconut in every nook and corner of the Bangsamoro. But we are only producing copra. Hindi yung byproducts ng marami na kinakailangan gawin dahil wala tayong karunungan. We have no training, we have no skills training program para po sa pag-develop ng ating mga kayamanan. Hindi lang po ayuda, hindi lang po paghatid ng bigas ang dapat gawin ng ating gobyerno. Dapat mabuhay ang karunungan, ang dulo ng Bangsamoro. Dapat mabuhay natin, ma-develop natin ang kayamanan natin. Mabungkal natin ang ating kayamanan. Dahil yan po ang tunay na development. So, ito po ang program of government of the Bangsamoro Party once we are in power is to bring road to every nook and corner of the Bangsamoro. Bring light in every nook and corner of the Bangsamoro. Bring water to every household of the Bangsamoro. And further develop other resources that we can para po sa kapakanan ng lahat. Ang edukasyon ay paunlarin. Ito po ang magiging programa natin. So, tinatawagan po ang bawat membro ng Moro National Liberation Front to stand by with the Bangsamoro Party para po makilahok tayo sa unang parliamentary election na ito na ating tinanggap. Wala tayong magagawa dahil tinanggap natin ito. Maaaring ito ay pagsubok na rin kung gaano ka-serious ang ating mga kasamahan, ang ating mga counterparts in the national government to help us stand and to develop our resources in our own terms if we are in government. So maraming salamat. Hindi ko na patatagalin dahil wala akong iba pang gustong sabihin kundi malaman natin kung ano ang dapat nating isulong na mga programa. Useless ang political party kung walang programa. Useless ang any political party kung walang susulong na programa para sa ating mga kababayan. Maraming salamat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! 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 Shukran, Chairman Muslimin G. Slema, for that very inspiring message. And now,